lumang t-shirt sa cabinet. Ilabas na uli. Gagawin po natin sila ng makeover na bongga para maging fresh uli ang kanilang itsura. Nandito ako ngayon sa isang kilalang mall para alamin kung ano ang karaniwang suot ng mga kababaihan. Pero bago yan, ayos. Uy, meron pa rin pala nagsusuot ng plain t-shirt. What if... Dahil mahilig tayong mga Pinoy sa simple at komportable, marami sa atin ang mahilig magsuot ng t-shirt. Pero ang plain t-shirt na paborito natin, pwedeng gawing mas fashionable and exciting. Alam ko na kung anong dapat gawin sa mga plain t-shirt na yan. Ayan! Para sa isang major t-shirt makeover, si Kuya Edwin Uy na ang bahala dyan. Ang promise ni Tito Edwin, ang simple, kaya niyang gawing bongga. Pero tama si Bea. Pagsawa na kayo sa design ng mga plain shirts nyo, we can reinvent and make a new design out of it. And that's the good news. Para maging stylish, pasok pa rin ang pagiging matipid. Kaya bukod sa simpleng t-shirt, ihanda na rin ang tape measure, gunting, garter at mga gamit pantahi. Para sa red shirt na to, hindi lang basta natin siya i-reinvent. Okay, pwede natin siyang gawa ng paraan na kapag medyo sumikip na siya sa'yo, naluluwag siya, pero stylish pa rin. Ang una natin gagawin, tatanggalin natin yung mga manggas para maging haltered siya. Gumamit ng safety pin para sukat na sukat ang paggupit nyo. Yan, wala na yung sleeves. Haltered na siya. Okay, ang next step natin, ika-cut natin yung mga gilid kung saan natin ikakabit yung mga lace. Gupitin lang ang magkabilang gilid ng t-shirt. Ang susunod, ilalagay na natin yung lace dun sa pinagkupitan natin sa gilid. Pag-eksperimentuhan ang design na trip nyo. Pagkatapos, ikabit sa lace gamit ang mga safety pin. Ayan, nakabit na natin yung lace sa damit. So pwede na natin siyang tahiin. Careful lang sa pananahe ha, dahil mas manipis at delicate ang lace kumpara sa tela. And don't forget, gumamit ng sinulid na match sa kulay ng tela nyo para hindi halata ang tahi. Okay, ang susunod natin gawin, yung haltered niya, lalagyan din natin ng embellishment para malinis tingnan. Tsaka tingin ko, babagay siya doon sa design sa gilid. Gumamit ulit ng pin para mas secure sa halter ang lace. At pwede na ulit itong tahiin. Yan na. Yung simpleng t-shirt natin kanina, isa na siyang blouse na pwede mo na siyang gamitin pang party. Okay, maliban sa sleeveless, yung ating t-shirt na ganito, pwede rin natin siyang gawing instant shoe blouse. Ang una natin gagawin, markahan natin yung part na ika-cut natin. Markahan ang ilalim ng kwelyo bago ito gupitin. Gupitin din ang tagilirang bahagi, pati na rin ang manggas ng t-shirt. Okay, ganito na yung magiging bottom part ng blouse natin. Yung top part naman ng blouse niya, doon natin kukuhain sa sleeve. So, gugupitin natin to. Ang manggas ng t-shirt gupitin sa gitna para makagawa ng rectangle. Dapat kasukat ng ginupit na sleeves ang ibabang parte ng t-shirt. Ang ibabang parte naman ng t-shirt lagyan ng safety pin bago ito tahiin. Pagkatapos natin tahiin yung baba, yung sleeves naman ang gagamitin natin para mabuo yung upper part ng damit. Pagpatungin at tahiin din ang ginupit na manggas ng damit. Gamit ang aspile, lagyan ng garter ang itaas na bahagi ng manggas. Yung upper part ng damit, nilagyan natin ng garter para maganda yung kapit. No? Hindi siya mahuhulog. Pwede nang tahiin ang ibabang bahagi ng damit, pati na rin ang sleeves na may garter. Yan, tapos na siya. Baliktarin natin siya para makita natin ang itsura niya. Yan, isa na siyang tube blouse. O kung medyo malita mo sa suot, tube dress.
Kung gusto nyo naman na mas sexy na damit, gawin natin siyang mas strappy yung likod. So, mas maraming skin na makikita. So, una, i-haltered muna natin ulit yung cut ng damit sa harap. Gupitin naman ang mga gilid ng kwelyo. Ito ang magiging leeg ng halter top. So, from the center, Lagyan rin ng marka ang isang side ng t-shirt mula sa leeg pababa. Pagdating sa bandang ilalim, i-curve lang papunta sa gilid ang marka. so pagkatapos natin markahan yung likod, yung pinaka-base ng likod, gagawa na naman tayo ng panibagong mga marka para sa magiging straps niya dun sa gilid ng likod. Gumawa ng horizontal mark sa gitna ng t-shirt. Ayan, okay na. Pwede na natin i-cut pagkatapos natin i-drawing yung pinaka-basic lines na gagamitin natin ng basihan. Tingnan nyo naman, hindi pa tapos ang damit, kitang-kitang stylish na ito. Ngayon, nagupit na natin siya. Ang susunod natin gagawin, i-twist natin yung mga straps. Kapag na-twist na ang lahat ng mga strap, pwede na itong tahiin para mabuo ang likod ng t-shirt natin. So ito na yung ginawa natin. Simple yung harap, pero sa likod, sexy talaga. Puro straps lang. Sino mag-aakala na ang chic and fashionable outfits na ito gawa lahat sa lumang t-shirt? Komportable ng suotin, kakaiba pa ang dating. Wow, ang gaganda talaga! O diba, basta't pagganahin lang ang imagination, basta't pagdating sa fashion, anything can be a work of art. At take note, mura pa yung mga na-enhance nating lumang t-shirt. O diba, good news talaga! O siya, ako naman ang rarampa.